hindi nila maidepensa ng mga DDS, mga boss chief mo, sir. Yung 51 billion ni Pulong Duterte. Di ba? Nung nabubuhay pa si Yusek Cabral, sabi dito, District of Paulo Duterte got 51 billion infra projects, no? During father's term. Ay, kaya ba, yung si ano pangalan nun? Yung si Omar, no? Yung anak ni Pulong, parang, normal lang maging bilyonaryo. Yung mga tama ba? Sinabi ba ng ganyan to? Mamaya papakita ko sa inyo, mga bossing. Sige, ngayon ko na ipapakita. 51 billion, saan ba yun? 51 billion infra project during father's term. Bakit hanggang ngayon po? Grabe. Nung baha sa Davao. Ano po? Saan napunta yung mga 51 billion na mga ganyan po? Sabi ni Marcelina Cadiente, are they investigating Pulong? Dapat lang ho, mga kababayan. Siguro, baka susunod, pagkatapos ng impeachment, mga bossing, mapunta o dumiretso naman kay Pulong. Pero eto naman po, believe naman po ako dito sa mga ito, kasi kapag kayong may mga itinatanong, ay ibang klase. Umiiwas ho itong mga ito sa mga pagsagot, mga kababayan. Isa lang ang maririnig nyo na isasagot ho nila. Mga boss chief mo, sir? Sila ay pinupolitika. Ito pong AMLAC, mga kababayan, isa pa din po ito. Yung sa vice-presidente naman po, biruin mo magkano? 6.7 B, letrang B, no? Billion po, hindi po M, no? 6.7 billion, mga kababayan. AMLAC report, 6.7 billion in red flag transaction tied to BP Sara accounts. Bakit natin nasabi na mga uto-uto yung mga DDS? Sinusubukan po nila na ipagtanggol. Kasi sabi, 10 taon naman, 20 taon naman ang umikot noon. Kaya billion-billion. Pero hindi lang ito 1 billion. 6.7 billion yung naging transaction ho, mga kababayan. Sabi nila, kabuuan naman yun, in and out sa loob ng in and out. At 20 taon, yan maximum na yan, 20 taon. Ang matitira pa din, 2.7 something pa din ang matitira, mga kababayan. Kung magpa-plus minus, yung nasa pinakamalaking pumasok, magkano? Sabihin na natin, sandali, baka nandito, baka nakasulat. Para sigurado. No? Ayan. Ang pumasok for total of 4.4 billion yung mga deposit, yung mga pumasok. At ang lumabas ay magkano lang? Nasa, ayan lang, 2.5 or something. Wait lang. Ito ba yung mismo? Hindi, sandali. Sorry. Pero kapag sinuma total mo po, minus mo, sa 2.7 billion pa din po ang tira. Pero magtataka ka, bakit ganon? Ang pinasa nila, nasalin nila ay 88 million lang. Di ba napakalayo po ng pagitan, mga kababayan? Kaya nung nakita ko, hindi ko lang sure kung totoo to o 100% mga boss chief mo, sir, itong sinabi ni, ito po yung no, ito po yung pinakamabango sa mga apo ni dating Pangulong Duterte. Kada makikita ko po, etong si Omar Duterte, mga kababayan, sabi ko, grabe, laging parang ang linis ng itsura nito. Lalo na kapag naglakad doon sa kung saan man, sa Congress o kung saan mo makita, tapos sabog yung buhok, buhagag, mapapasabi ka, parang ang linis-linis talaga ng itsura nitong apo ni Duterte. Hindi mo masasabihan na mukhang mabantot ho sabi ko nga, siguro, Creed Aventus ang pabango nito. Yung tipo bang, makasalubong mo, maiiwan sa iyo yung amoy. Okay. Ano po yung sabi? Uulitin ko po, 100, hindi ako sigurado na kung ginawa lang to, o kung satire to, pero nakita ko po ito. Kung sakali man, na ito ay totoo, na pagdepensa niya,
sa kanyang tiyahe na si Sara Duterte, mukhang aminado pala talaga na bilyonaryo pala ang mga Duterte. Ano po? Sabi dito, 10 billion pesos is a small amount of money. Para sa kanila, Grabe, pero sa atin, lulang-lula na siguro ho tayo, mga kababayan, sa ganyang kalaking pera. 10 billion pesos is a small amount of money. No? Kung sasabihin mo na yan lang ang net worth ng Tita Sara at Tito Mans, maliit yan. Sabi nitong si Omar Duterte. Normal lang naman sa mga politiko na maging billion. Aba, putik na yan Sabi ni Marge Barcebal, sabi ni Marge ng Cereza Post, wow, sana all. Talaga mapapasana all ka. No, kung totoong sinabi ito ni Omar Duterte, pasimpleng paglaglag na yata ito doon kay Tita Sara niya at kay Mans Carpio Normal lang sa mga politiko na maging bilyonaryo. Sabi ng mga tito-tita mo, 88 milyones lang ang kanilang net worth Di ba? Kaya ka nga naging politiko para tumulong sa mahihirap. If you don't have money, how can you help the poor? Sandali. Putik, parang sa sinasabi nito parang mayayaman lang ang pwedeng maging politiko at tumakbo at maging leader ng ating bansa no? Ang isang politiko, tumatakbo, gustong i-representa yung sarili para tumulong sa ating bansa upang masolusyonan yung mga problema nito. Hindi yung parang public service lang puro ganun. Hindi pwede yun, boss. Ano po? Itong mga public service lang, yung mga pagtulong-tulong lang, siguro iba dapat ang mga DPW8, yung mga DSWD, ganyan dapat ang pinasukan nila mga kababayan. 'Di ba? Pero hindi po ba parang inilaglag dito sa quote na to nitong si Omar Duterte na yung mga sinasabi doon sa AMLAC yung mga ibinibigay na mga datos ni dating Senador Leila de Lima na ngayon po ay congresswoman na galing kay Trillanes. Natugma po doon sa AMLAC. Hindi parang sinasabi niya na totoo talaga iyon. At kailangan nating questionin, alamin, bakit 88 milyones lang yung nando sa SALN, tapos eto, ganun pa man, bilyon-bilyon naman pala ang mga kaperahan mga bossing. 'Di ba? Kaya nga ako mga kababayan, para sa akin, dapat matuloy na talaga yung impeachment Ano po? Bagay, 55-0 na din po. Tama ba ako ang kinalabasan, mga boss Chipamo, sir? Ilan lang ang kailangan? 109, 119 para mabuo yung para ma-impeach ang vice presidente sa Congress at ituloy sa Senado. Ayan, konti na lang yun. Mga bossing. No, kasi 55 na po yung naging yung naging boto. Ilan na lang ang idadagdag mo doon? Dodoblehin mo na lang yun. Impeach na naman ang vice presidente sa Congress. At hindi dahil ako ay sumasang-ayon sa impeachment, hindi dahil doon, no? Kundi gusto namin malaman ang katotohanan. Sabi ni Eseng Mariano, 106 lang. 51 na lang ang kulang. Di po ba? Mga bossing, kung yan nakakakuha ng 55-0, nako, mukhang madali lang para doon sa 200 plus, 280. Ilan lang kailangan doon? Pasok na naman ang impeachment sa ikalawang pagkakataon